Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso na magpapatibay sa paniniwala nating ang tunay na pag-ibig ay nasusukat hindi lamang sa saya, kundi pati na rin sa tapang na harapin ang bawat unos. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang tahimik na lawa, malinaw sa ibabaw, ngunit puno ng hiwagang nakatago sa ilalim. Ngunit paano kung ang kaibuturan nito ay hindi pala kayamanan, kundi isang mapait na katotohanan na naghihintay lamang na matuklasan? Halina't buksan natin ang unang pahina ng kwentong ito. Ang araw ay nagsisimulang sumilip sa silangan, nagbibigay ng kulay rosas at kahel sa kalangitan na sumasalamin sa malawak at makinang na mga bintana ng Villa Amethysta. Bumangon ako mula sa malambot kong kama. Ang bawat hibla ng seda ng kumot ay tila yumayakap sa akin, isang paalala ng buhay na pinangarap ko. Sa ibaba, naririnig ko ang mahinang kaluskos ng mga gamit sa kusina. Si Vance, tiyak na naghahanda na siya ng agahan. Isang pamilyar na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang binubuksan ko ang mga kurtina, ang mga tanawin ng luntiang hardin, ang malayo ngunit maririnig na hampas ng mga alon sa baybayin. Lahat ay tila perpekto. Perpekto, tulad ng pagmamahal ni Vance sa akin. Napakaswerte ko, bulong ko sa aking sarili. Pagbaba ko sa hagdan, bumungad sa akin ang tanawin na nagpatibay sa aking paniniwala. Si Vance, nakatayo sa harap ng isla ng kusina, may hawak na tasa ng kape habang nakatingin sa akin. Ang kanyang kagandahan ay tila hindi kumukupas, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, at ang kanyang nangiti ay kayang patunawin ang anumang pagdududa. "Good morning, mahal ko," bati niya. Ang tinig ay malambing, puno ng pagmamahal. Nilapitan niya ako at hinalikan sa noo. "Nakapaghanda na ako ng paborito mong pandesal at kape." "Salamat, Vance," sagot ko. Ang puso ko'y lumilipad sa tuwa. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala ka. Habang kumakain kami, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga papeles na kailangan niyang i-preview sa akin. "Mahal, alam mo naman na gusto kong maayos ang lahat ng ating mga ari-arian, lalo na itong Villa Amethysta. Kailangan lang ng pirma mo sa ilang mga dokumento para sa pag-aayos ng mga papeles na ito, para na rin sa ating kinabukasan." May kung anong hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa aking kalooban. Hindi ko maipaliwanag. Tila may maliliit na bubuyog na lumilipad sa aking tiyan. Tinitigan ko ang mga papel na inilapag niya sa harap ko. Makapal ito. Puno ng mga legal na salita na hindi ko lubos maintindihan. "Sigurado ka ba, Vance? Mukhang marami to." Ngumiti siya, isang nangiting tila napaka-reassuring. "Huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Saka, alam mo naman na ang layunin ko ay para sa ikabubuti natin, para sa kaligtasan mo." Tinapik niya ang aking kamay. "Malapit na rin kasi ang schedule ko sa pagbibigay ng gamot. Para sa iyong kondisyon, kailangan nating maging handa." Naalala ko ang mga gamot na binibigay niya sa akin, ang mga salitang "para sa aking kondisyon." Palagi niyang sinasabi na mayroon akong banayad na anxiety at kailangan ko ng regular na gamutan para mapanatili ang balanse. Madalas akong nakakaramdam ng pagkahilo at pagkapagod pagkatapos uminom nito, pero binabawi rin naman agad. Siguro, ganun talaga ang epekto ng gamot. Nang tanghali, habang naghahanda si Vance na lumabas para sa isang meeting, binigyan niya ako ng isang maliit na bote ng tubig at isang tableta. "Para ito sa'yo, mahal. Para hindi ka mahilo kapag nag-iisa ka. Uminom ka na habang nandito pa ako." Tinitigan ko ang tableta. Maliliit at puti. Ininom ko ito kasabay ng tubig. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang bigat sa aking talukap. Napapikit ako, at ang huling bagay na naalala ko ay ang pagmamadali sa mukha ni Vance. Bago niya ako yakap,
na parang ako'y isang sanggol na natutulog. Nang magising ako, madilim na sa labas. Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na nakapatong sa aking dibdib. Tumayo ako, medyo nahihilo pa, at nagtungo sa salamin. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Maputla ako, may mga bakas ng pagod sa aking mga mata. Naglakad ako papunta sa sala. Inaasahan na makita si Vance, ngunit wala siya. Nang mapadaan ako sa kanyang maliit na study room, na karaniwan ay hindi ko pinapansin, may naramdaman akong kakaibang hila na pumasok. May nakabukas na drawer. Sa loob nito, hindi ang mga karaniwang gamit niya, kundi isang koleksyon ng mga medical forms na may pirma niya. Ngunit hindi ito ang kanyang pangalan. Kasama nito ang isang listahan ng mga gamot at sa tabi ng mga pangalan ng gamot, may mga marka na sedative, hypnotic. Napalunok ako. Lumapit ako sa isang maliit na kahon na nasa ilalim ng mga papeles. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga larawan. Mga larawan ni Vance, hindi bilang isang doktor, kundi kasama ng mga tao na hindi ko kilala sa mga lugar na mukhang hindi professional. At sa ilalim ng lahat ng ito, isang lumang certificate ng pagmamay-ari ng Villa Amethysta na nakapangalan sa akin. Kasama ang isang kopya ng endorsement paper na may pirma ko na hindi ko maalalang nilagdaan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang mga dokumentong iyon. Biglang nag-flash sa aking isipan ang mga maliliit na insidente, ang pagkahilo, ang mga nakalimutang oras, ang mga salitang hindi ko maintindihan. At pagkatapos, ang itsura ni Vance nang tumayo siya kanina. Sa isang iglap, nawala ang lambing sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig, kalkuladong tingin na hindi ko pa nakikita dati. Napahawak ako sa aking dibdib, humihingal. Ang perpektong buhay na pinaniniwalaan ko ay biglang gumuho. Ang aking tahanan, ang aking pag-ibig. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga salitang kasinungalingan at huwad ay paulit-ulit na bumabagyo sa aking isipan. Habang hawak ko ang mga papel na nagpapatunay sa lahat, ang aking mundo ay tila bumaligtad. Ang Villa Amethysta, na dati sagisag ng aking kaligayahan, ngayon ay tila isang napakagandang kulungan. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng pagmamahal na ngayon ay nababalutan na ng kadiliman. Paano ko ito gagawin? Saan ako magsisimula? Ang takot ay nagsimulang kumapit sa akin. Mas matindi pa kaysa sa anumang epekto ng gamot na ibinibigay ni Vance. Ngunit sa gitna ng pangamba, isang maliit na tinig ang bumulong. Ang tinig ng pagtutol. Hindi ako maaring manatiling ganito. Hindi ako maaring maging biktima lamang. Pinilit kong itago ang aking natuklasan. Ibinabalik ko ang lahat sa dati nitong ayos sa study room. Tinitiyak na walang bakas ng aking paglusob. Sa bawat galaw, nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit ang determinasyon ay unti-unting lumalakas sa aking dibdib. Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong mag-isip. Nang bumalik si Vance, bumati siya na parang walang nangyari. Kamusta ang araw mo, mahal? Mukhang pagod ka. Lumapit siya para halikan ako, ngunit umatras ako. Pagod lang ako, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Tulog lang ako kanina. Napansin niya ang aking pag-iwas. Tumitig siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko muli ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Naisip ko agad ang mga gamot, ang mga papeles. Siya ba ang may kinalaman sa pagkapagod ko? Siya ba ang nagpapahina sa akin para mas madali niya akong makontrol? Talaga ba? Sabi niya, ang tono ay nagbabago. May halong pagdududa at pagbabanta. O baka naman may nakita ka lang na hindi mo dapat nakita? Nanlamig ang aking buong katawan. Napakabilis niya. Paano niya nalaman? O baka naman, simpleng hinala lang niya ito dahil sa aking kakaibang kilos. Ano ang ibig mong sabihin, Vance? Tanong ko.
Pilit na ipinapakita ang pagkalito. Ano ang hindi ko dapat nakita? Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat isa ay nagdadala ng bigat ng kasinungalingan. Wala. Siguro napaparanoid lang talaga kita dahil sa kondisyon mo. Hinawakan niya ang aking pisngi. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para alagaan ka. Palagi. Ang kanyang mga salita na dati nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay tila nagiging pananakot. Ang kanyang pagmamahal ay tila nagiging pagkontrol. Ang aking pagtitiwala sa kanya ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng malalim na pagdududa. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ako. Bawat kilos ko ay tila nagiging kalkulado. Kapag binibigyan niya ako ng gamot, hindi ko na ito basta iniinom. Ipinapakita kong umiinom ako, ngunit itinatago ko ito o kaya'y itinatapon kapag hindi niya nakikita. Nagsimula akong maghanap ng paraan para makalabas ng Villa Amethysta. Kahit saglit lang, kailangan kong huminga ng sariwang hangin at higit sa lahat, kailangan kong humingi ng tulong. Isang araw, habang nagpapanggap na naglalakad sa hardin, nakita ko ang cellphone ni Vance na naiwan sa isang mesa sa labas. Nag-aalangan man, hindi ko napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ito. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, basta't naisip ko na baka may makita akong bakas, anumang clue. Sa mga mensahe, nakita ko ang mga usapan niya sa isang hindi pamilyar na numero. Ang mga salitang transaksyon, paglipat ng mga ari-arian, at siguraduhin ang kasunduan bago ang paglilitis ay paulit-ulit na lumilitaw. Mayroon ding mga usapan tungkol sa pagpapatahimik sa mga makakaalam na puno ng takot ang aking puso. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang mga kausap niya? At ano ang paglilitis na tinutukoy niya? Bigla, isang notification ang lumabas sa screen. Isang tawag na papasok mula sa isang contact na nakasave bilang Attorney M. Reyes. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang pangalan na yon ay tila pamilyar. Parang narinig ko na dati. Nag-ring ito ng ilang beses bago na off. Hindi ko ito sinagot, ngunit ang pangalang iyon ay nanatili sa aking isipan. Attorney M. Reyes. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumangon ako at kumuha ng maliit na bag. Inilagay ko doon ang mga kopya ng papeles na nakuha ko, pati na ang mga larawan at ang isang ID na nakita ko sa drawer ni Vance na hindi akma sa pagiging doktor. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin ang Attorney Reyes. Nang marinig ko ang tunog ng sasakyan ni Vance na papalayo, alam kong pupunta siya sa kanyang mga meeting. Agad akong kumilos. Mabilis kong sinuot ang isang simpleng damit, kinuha ang bag, at palihim na lumabas ng bahay. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay tila bumati sa akin. Isang paalala ng mundong nasa labas ng aking hawla. Habang naglalakad ako palayo sa Villa Amethysta, sa bawat hakbang palayo sa aking dating buhay, isang halo-halong damdamin ang nararamdaman ko. Takot sa hindi alam, pangamba sa maaring mangyari, ngunit higit sa lahat, isang bagong sigla na nagmumula sa pagtanggap na mayroon pa palang pag-asa. Kailangan ko lang itong hanapin. Ang simoy ng hangin sa labas ay malamig, ngunit hindi ito sapat para pawiin ang apoy na nagsimulang sumiklab sa aking kalooban. Ang bawat hakbang palayo sa Villa Amethysta ay tila isang paghakbang palayo sa ilusyon na matagal ko nang pinaniniwalaan. Ang aking mga paa ay tila alam ang kanilang pupuntahan, kahit na ang aking isipan ay naguguluhan pa rin. Ang pangalan na Attorney Reyes ay tila magnet na humihila sa akin. Nang makarating ako sa isang medyo mataong kalsada, agad akong naghahanap ng taxi. Sa aking pagmamadali, muntik ko nang makalimutan ang bag na naglalaman ng lahat ng aking katibayan. Hinigpitan ko ang hawak dito. Ang bigat nito ay tila hindi lamang materyal, kundi ang bigat ng katotohanan na aking nadiskubre.
Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver habang inaayos ang rearview mirror. Napalunok ako. Nag-iisip kung paano ko sasabihin ang address nang hindi ako nagmumukhang kahina-hinala. Sa may opisina po ng Attorney Malaya Reyes, sa City Proper po. Nagtaas ng kilay ang driver. Kilala ko yun. Mahusay na abogado yun, ma'am. Marami na siyang natulungan. Ang mga salita ng driver ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Mayroon pa palang mga taong naniniwala sa katarungan. Ang biyahe papunta sa City Proper ay tila napakatagal. Bawat segundo ay tila isang taon. Pinilit kong alalahanin ang lahat ng mga detalye na nakita ko sa mga papeles ni Vance. Ang kanyang tunay na pangalan, ang mga petsa, ang mga pangako ng pera. Tinitigan ko ang mga larawan sa bag, ang mga mukha ng mga tao na hindi ko alam kung sino sila. Ngunit may connection kay Vance. Nang makarating kami sa isang modernong gusali sa gitna ng syudad, agad akong bumaba. Ang pangalan ng abogado ay nakasulat sa malaking letra sa harapan ng gusali. Reyes and Associates Law Offices. Ito na nga, pumasok ako sa opisina. Malinis at profesional ang dating ng lugar. May ilang mga tao na naghihintay, ngunit tila hindi sila pamilyar. Lumapit ako sa receptionist. Magandang umaga po, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na boses. Gusto ko po sanang makipagkita kay Attorney Malaya Reyes. Mayroon po akong mahalagang bagay na kailangan kong ipaalam sa kanya. Tinitigan ako ng receptionist. Marahil ay napansin ang aking pagod at pag-aalala. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Sandali lang po i-announce ko kayo. Habang naghihintay, ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako sa aking paligid, sinusubukang kumalma. Bigla, isang babae ang lumabas mula sa isang pinto sa likuran. Siya ang abogado, si Attorney Malaya Reyes. Mas bata siya sa inaakala ko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng talas at determinasyon. Miss, tawag niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at may awtoridad. Tumayo ako, nanginginig. Ako po si Liwayway Del Mundo. Napatingin siya sa akin, halatang may pagtataka. Liwayway? Halika, pasok ka sa loob. Sinundan ko siya papunta sa kanyang opisina. Pagkapasok namin, agad niyang sinarado ang pinto. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Miss Del Mundo? Tanong niya, habang inaalok ako ng upuan. Naupo ako, at sa wakas, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lumabas ang mga papeles mula sa aking bag at nagsimula akong magsalita. Ang bawat salita ay puno ng luha at panginginig. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagmamahal ni Vance, ang mga gamot, ang mga nakalimutang oras, ang mga papeles na nahanap ko, ang kanyang pagiging huwad na doktor, ang kanyang mga plano. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Attorney Reyes. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng pagtutok, at sa huli, ng isang malalim na pag-unawa at determinasyon. Nang matapos akong magsalita, tumayo si Attorney Reyes at naglakad papunta sa bintana. Tumingala siya sa langit, tila nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Del Mundo, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas seryoso na ngayon. Ang kwento mo ay kahanga-hanga at nakakagalit. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ka sa tamang lugar. Ang pangalan ko ay Malaya Reyes at ang trabaho ko ay ibigay ang kalayaan at katarungan sa mga tulad mo. Nag-abot siya ng kamay sa akin. Mukhang mayroon kang matibay na ebidensya, pero kailangan pa natin ng mas marami. Kailangan nating patunayan na hindi lang ito isang simpleng kaso ng pandaraya, kundi isang malalim na sabwatan. Kinuha niya ang mga papeles na hawak ko. Pero bago tayo magpatuloy, sabi niya, habang sinusuri ang isang larawan, bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi inaasahang emosyon. Hindi ka panipaniwala. Ikaw, ikaw pala ang anak ni Lumina. Nagtaka ako. Lumina, sino po si Lumina? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay may bahid ng lungkot. Si Lumina del Mundo, ang aking kaibigan. Ang aking kasosyo noon sa isang maliit na law firm bago siya nawala. Tumingin siya sa akin, tila binubusisi ang aking mukha. Ikaw nga, magkamukha kayo ng iyong ina. Pareho kayo ng tindig. Napatulala ako. Hindi ko maalala ang mga detalye tungkol sa aking ina, maliban sa mga malabong alaala ng pagmamahal. Hindi ko po alam. Namatay po siya noong bata pa ako. Nakikiramay ako liwayway, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang tinig ay lumambot. Nakikiramay ako sa lahat ng iyong pinagdaanan. Ang iyong ina ay isang napakagandang tao, puno ng tapang. Sigurado akong ipagmamalaki ka niya ngayon. Ngumiti ako ng bahagya. Ang unang tunay na ngiti simula nang makita ko ang mga papeles ni Vance. Ang pangalan ko, ang aking pagkatao, ay meron palang koneksyon sa abogado na ito. Hindi ito nagkataon. May dahilan kung bakit ako napunta rito. Attorney Reyes, sabi ko, ang aking tinig ay mas matatag na ngayon. Gusto ko pong malaman ang lahat. Gusto kong ipaglaban ang karapatan ko. At kung may kinalaman ng aking ina dito, gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng dangal. Tumango si Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Sige liwayway, simulan natin ang laban na ito. Ngayon din. Bigla, habang kami ay nag-uusap, may marahas na pagkatok sa pinto ng opisina. Napalingon kami pareho. Dalawang lalaki, matitipunong lalaki, ang nakatayo sa labas. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at nagbabanta. Miss Reyes, sabi ng isa, ang kanyang tinig ay mababa at magaspang. Hinahanap kayo ng inyong kliyente, ang babaeng nagngangalang Liwayway del Mundo. May importante daw kayong kailangang pag-usapan. Napatingin ako kay Attorney Reyes at siya naman ay napatingin sa akin. Napagtanto namin ang panganib. Si Vance. Alam niyang nandito ako. Ang pagkatok sa pinto ay tila isang malakas na kulog na pumutol sa aming pag-uusap. Ang bawat hibla ng aking katawan ay agad na nag-react sa panganib. Si Vance. Alam niyang nandito ako. Ang maliit na pag-asa na aking naramdaman ay biglang napalitan ng pamilyar na takot. Ngunit ngayon, may kasama na itong galit. Galit sa kanyang walang tigil na pagtatangka na kontrolin ako. Napatingin ako kay Attorney Reyes. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging seryoso, naging alerto at handa. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang matakot. Nandito ako. Manatili ka dito, Miss Del Mundo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Sumunod ako sa kanyang utos kahit na ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Tumingala ako sa kanya, puno ng pag-asa at pagtitiwala. Pagkatapos ng lahat ng aking pinagdaanan, sa wakas ay mayroon na akong taong tutulong sa akin. Lumapit si Attorney Reyes sa pinto. Huminga ng malalim at sa kanya ito binuksan. Ang dalawang lalaki na nakatayo sa labas ay agad na tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. Miss Reyes, muling sabi ng isa sa mga lalaki, ang kanyang tinig ay hindi nagbabago. Ang inyong kliyente, si Miss Del Mundo, nasaan siya? Ngumiti si Attorney Reyes, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho ako, mga Ginoo, at hindi ako tumatanggap ng mga bisita na walang appointment, lalo na kung mukhang hindi sila narito para sa legal na usapin. Hindi kami umaalis hanggat hindi namin siya nakikita, sabi ng isa pa, lumalapit palalo. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng pagiging agresibo. Kung gayon, maghihintay kayo, sagot ni Attorney Reyes.
hindi natitinag. O kaya'y maaari kayong umalis at bumalik na may tamang papeles. Ngayon, kung maaari, umalis na kayo sa aking tanggapan. Tinitigan ng dalawang lalaki si Attorney Reyes pagkatapos ay tumingin sila sa likuran niya na parang sinusubukang makita ako. Ngunit nakatayo ako sa pinakamadilim na bahagi ng kwarto sa likod ng malaking mesa ni Attorney Reyes. Nakita ko ang pagkabigo sa kanilang mga mukha. Hindi ito magtatapos dito, Miss Reyes, sabi ng unang lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng babala. Pagkatapos ay tumalikod sila at lumakad palayo. Nang mawala ang kanilang mga yapak, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, ngunit ang takot ay nanatili. Nang humarap sa akin si Attorney Reyes, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mga tauhan yon ni Vance, sabi niya habang ibinabalik ang mga papeles na kinuha niya. Halata namang hindi siya mapapakali. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Naupo kami muli. Ang init ng pakikipag-usap namin kanina ay napalitan ng bigat ng sitwasyon. Miss Del Mundo, sabi ni Attorney Reyes habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang mga papel na ito ay nagpapatunay ng pandaraya, ngunit kailangan natin ng mas matibay na ebidensya para mapatunayan ang iyong pagiging biktima at ang kanyang masamang intensyon. Ang kanyang pagpapanggap bilang doktor, ang paggamit ng gamot sa iyo, ito ay mga malubhang kaso. Tumingin ako sa kanya. Pero paano? Atong Reyes, mukhang napakalakas niya at alam niya ang lahat ng tungkol sa akin. Alam ko, sabi niya. Kaya kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Una, kailangan nating tiyakin ang iyong kaligtasan. Hindi ka maaaring bumalik sa Villa Amethysta. Maaari ka bang manatili dito sa opisina pansamantala? Mayroon kaming ligtas na lugar dito. Tumango ako. Ang ideya na makalayo sa aking dating tahanan, ang lugar kung saan ako nilinlang, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Opo, dito na lang po ako. Mabuti, sabi niya. At ang ikalawa, kailangan nating kumilos ng palihim. Kailangan nating maghanap ng mga taong maaaring may alam tungkol sa mga gawain ni Vance, mga dating empleyado niya, mga dating kasosyo, o kahit sino na maaaring naging biktima rin niya. Nag-isip ako. May naalala ako. Sa telepono niya, may nakita akong pangalan na ATM Reyes at nabanggit din niya ang tungkol sa paglilitis at pagpapatahimik sa mga makakaalam. Malaya Reyes, sabi niya. Tumutukoy sa sarili niya. Kaya nga tayo nagkakilala. Ang koneksyon natin sa iyong ina, si Lumina. Ito ay maaaring maging susi. Maaaring alam niya ang tungkol sa nakaraan ni Vance o kung paano ito nakalapit sa iyong ina. Kailangan nating alamin ang koneksyon na yon. Nagpatuloy kami sa pag-aaral ng mga papeles. Si Attorney Reyes, sa kanyang profesional na paraan, ay nagsimulang iorganisa ang mga ebidensya. Hinanap niya ang mga maliliit na detalye na maaaring maging malaking bagay sa aming laban. Ang pagiging mahusay niya ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Habang kami ay abala, biglang nagring ang telepono ni Attorney Reyes. Tiningnan niya ito at bahagyang nagulat. Ito ang numero na nakita mo sa telepono ni Vance, sabi niya sa akin. Mukhang tatawagan ako. Agad niyang sinagot ang tawag. Reyes and Associates, Malaya Reyes speaking. Narinig ko ang boses ni Vance sa kabilang linya, malumanay, ngunit puno ng pananakot. Miss Reyes, nabalitaan ko na nakita ka ng asawa ko. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na alam mo ang iyong trabaho. Hindi mo dapat pinapakialaman ang mga bagay na hindi sa iyo at ang tungkol sa inyong koneksyon sa pamilya Del Mundo. Huwag mong gamitin yan para manlinlang. Naramdaman ko ang pagninig ni Attorney Reyes, ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling matatag. Mr. Sandoval, hindi ako nanlinlang. Ginagawa ko lang ang aking trabaho at ang aking kliyente, si Miss Del Mundo, ay may karapatan sa katarungan. Katarungan? Tumawa si Vance. Alam mo ba ang tunay na ibig sabihin niyan, Miss Reyes? Sa mundong ito,
Ang may pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng katarungan. Tingnan natin yan, Mr. Sandoval. Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang tinig ay puno ng hamon. Dahil sa aking nalalaman ngayon, mukhang hindi na ikaw ang may hawak ng lahat ng baraha. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Vance sa kabilang linya. Mag-ingat ka, Miss Reyes. Baka ang inyong mga kaibigan ay maging susunod na biktima. Pagkatapos ng tawag, bumaling si Attorney Reyes sa akin. Ang kanyang muka ay seryoso. Sinubukan niyang takutin ako, pero hindi ito gagana. Dahil sa pagbisita ng mga tauhan niya kanina at sa tawag na ito, mas lalo akong naging determinado. Alam niya na may alam ka na at alam niyang alam ko na rin. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ang aking boses ay tila naghahanap ng kasagutan. Simulan natin ang paghahanda, sabi niya. Kailangan nating magsilang ng kaso. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Ngunit kailangan nating gawin ito ng maingat. Dahil ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, liwayway. Mukhang mas malalim pa dyan ang pinagmulan ng lahat. Ang enerhiya sa aking opisina ay nagbago. Mula sa isang tahimik na lugar kung saan nagaganap ang mga legal na proseso, ngayon ay naging sentro ito ng isang personal at mapanganib na laban. Nakaupo si Liwayway sa isang sulok. Tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon na nabuo mula sa takot at galit. Ang mga papeles na hawak ko ay nagpapakita ng isang pattern, isang paulit-ulit na modus operandi ni Vance Sandoval o kung anuman ang tunay niyang pangalan. Binuklat ko ang mga lumang files mula sa archives ng aming law firm. Noong una, mahirap hanapin ang anumang koneksyon. Ang pangalang Vance Sandoval ay hindi lumalabas sa anumang legal records na may kinalaman sa pandaraya. Ngunit nang masuri ko ang mga pangalan ng mga kasamahan niya sa mga lumang larawan at mga liham na nakuha ko mula sa bag ni Liwayway, may isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Victor Santos. At may mga transaksyon na nauugnay sa isang kumpanya na Santos Holdings. Miss Del Mundo, tawag ko kay Liwayway habang itinuturo ang isang pangalan sa isang lumang kasunduan. Kilala mo ba ang pangalang ito? Victor Santos? Umiling siya. Wala akong ideya, Attorney Reyes. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Mukhang si Victor Santos ang tunay na utak sa likod ng mga operasyon ni Vance, sabi ko, habang pinagkokonekta ang mga piraso ng puzzle. Posibleng si Vance ay isa lamang sa mga tauhan niya noon, o kaya naman ay ginamit niya ang pangalan na yon para sa kanyang mga kasalukuyang transaksyon. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng mga paglilipat ng pondo mula sa Santos Holdings patungo sa iba't ibang offshore accounts. Ang Villa Amethysta at ang iyong yaman ay tila bahagi lamang ng mas malaking plano. Naglakad ako papunta sa aking computer. Sinimulan kong isearch ang Santos Holdings at Victor Santos. Lumabas ang mga resulta, ngunit ang karamihan ay mga balita tungkol sa isang respetadong negosyante na nagretiro na ilang taon na ang nakalilipas. Walang anumang indikasyon ng pandaraya, ngunit ang mga petsa ay tugma. Ang kanyang pagreretiro ay kasabay ng panahon kung kailan nagsimulang magkaroon ng malalaking pagbabago sa financial records ng ilang mga kumpanya na may koneksyon kay Vance. Mukhang mahusay magtago si Victor Santos, bulong ko. O baka naman, si Vance Sandoval mismo ang nagpapanggap na Victor Santos sa ibang pagkakataon. Sa aking pag-iisip, biglang nagring ang aking telepono. Napansin kong nakadisplay ang pangalan na nakita ni Liwayway sa telepono ni Vance Sandoval. Napatingin ako kay Liwayway na nakaramdam din ng pag-aalala. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Sumagot ka, sabi ko. I-on mo ang speakerphone. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto niya at kailangan nating magkunwaring wala tayong alam. Pinindot ko ang speakerphone. Reyes and Associates, Malaya Reyes speaking. Miss Reyes, narinig namin ang boses ni Vance. Tila mas kalmado kaysa kanina.
ngunit may bahid pa rin ng pananakot. Nabalitaan ko na nakita ka ng asawa ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na alam mo ang iyong trabaho. Hindi mo dapat pinapakialaman ang mga bagay na hindi sa'yo. At ang tungkol sa inyong koneksyon sa pamilya Del Mundo, huwag mong gamitin yan para manlinlang. Napansin ko ang paghigpit ng hawak ni Liwayway sa kanyang bag. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na puno ng determinasyon. Mr. Sandoval, hindi ako nanlinlang, ginagawa ko lang ang aking trabaho. At ang aking kliyente, si Miss Del Mundo, ay may karapatan sa katarungan. Katarungan? Tumawa si Vance. Alam mo ba ang tunay na ibig sabihin niyan, Miss Reyes? Sa mundong ito, ang may pera at kapangyarihan ang nagdidikta ng katarungan. Tumingin ako kay Liwayway at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating takot ay napapalitan ng tapang. Tingnan natin yan, Mr. Sandoval. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng hamon. Dahil sa aking nalalaman ngayon, mukhang hindi na ikaw ang may hawak ng lahat ng baraha. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Vance sa kabilang linya. Mag-ingat ka, Miss Reyes. Baka ang inyong mga kaibigan ay maging susunod na biktima. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga ako. Sinubukan niyang takutin ako, pero hindi ito gagana. Tumingin ako kay Liwayway. Dahil sa pagbisita ng mga tauhan niya kanina at sa tawag na ito, mas lalo akong naging determinado. Alam niya na may alam ka na at alam niyang alam ko na rin. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin, ngunit may bahid na ng tapang. Simulan natin ang paghahanda, sabi ko. Kailangan nating magsilang ng kaso. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Ngunit kailangan nating gawin ito ng maingat. Dahil ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, Liwayway. Mukhang mas malalim pa dyan ang pinagmulan ng lahat. Nagpatuloy kami sa pag-aaral ng mga papeles. Sinimulan kong i-cross-reference ang mga pangalan at mga kumpanya na nabanggit sa mga dokumento ni Vance sa mga lumang kaso na nahawakan ko. May isang kaso noong 5 taon na ang nakalilipas na may kinalaman sa isang investment scam na may kaugnayan sa Santos Holdings. Ngunit ang ebidensya noon ay hindi sapat para makasuhan ang sinuman. Habang sinusuri ko ang mga detalye ng kasong yon, napansin ko ang isang pangalan na kasama sa listahan ng mga testigo na hindi nakapagbigay ng sapat na ebidensya noon. Elena Mendoza. Isang dating empleyado ng isang kumpanya na direktang konektado sa Santos Holdings. Liwayway, sabi ko, habang itinuturo ang pangalan ni Elena sa screen. Mukhang mayroon tayong potensyal na testigo, si Elena Mendoza. Kung siya ay dating empleyado noon, maaaring may alam siya tungkol sa mga transaksyon ni Victor Santos o ni Vance noong mga panahong yon. Ngumiti ng bahagya si Liwayway. Paano natin siya mahahanap? Susubukan kong hanapin ang kanyang contact information gamit ang mga lumang records ng aming firm, sabi ko. Ngunit kailangan nating maging maingat. Kung si Vance ay nakapagpapatahimik ng mga tao noon, maaaring nagawa niya rin ito kay Elena. Sa pagtatapos ng araw na puno ng mga tanong ang aming mga isipan, sino ba talaga si Vance? Ano ang tunay na koneksyon niya kay Victor Santos? At ano ang papel ni Elena Mendoza sa lahat ng ito? Ang aming paghahanap ng katarungan ay nagsisimula pa lamang at ang landas na aming tinatahak ay tila mas mapanganib kaysa sa aming inaasahan. Ang mga araw na lumipas, mula nang tumakas ako sa Villa Ametista, ay puno ng pag-aalala at pagpupunyagi. Nakatira ako ngayon sa isang maliit at ligtas na silid sa likod ng opisina ni Attorney Reyes. Ang bawat tunog sa labas ay nagpapapigil sa aking hininga, lalo na kapag naririnig ko ang mga sasakyan na dumadaan. Iniisip ko kung si Vance na ba yon. Ngunit sa kabila ng takot, naroon din ang isang kakaibang lakas na hindi ko pa nararanasan dati. Ang lakas ng pagiging malaya mula sa kasinungalingan. Si Attorney Reyes ay abala. Halos hindi siya natutulog, naghahanap ng mga koneksyon, nag-aaral ng mga lumang kaso,
at tinatawagan ang mga tao na maaaring may alam. Ang pangalan ni Elena Mendoza ay paulit-ulit na nababanggit. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng masusing paghahanap, nakakuha siya ng contact number ni Elena. Handa ka na bang makipagkita sa kanya? Tanong ni Attorney Reyes habang nakatitig sa telepono. Alam mo, Liwayway, maaaring ito na ang pinakamahalagang hakbang natin. Tumango ako. Opo, Attorney Reyes, handa na ako. Mas gusto ko nang malaman ng lahat kaysa manatili sa kawalan ng katiyakan. Nagplano kami ng isang lihim na pagpupulong, isang cafe sa isang lugar na malayo sa aming opisina. Nang dumating kami, naghihintay na doon ang isang babae na tila kabado rin, si Elena Mendoza. Bahagya siyang tumanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng talas. Nang magpakilala kami, agad siyang tumingin sa akin. Ikaw pala si Liwayway, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Narinig ko ang tungkol sa'yo mula kay Attorney Reyes. Nakikiramay ako sa iyong pinagdaanan. Nagpasalamat ako at pagkatapos ay nagsimula na si Attorney Reyes sa pagtatanong. Habang nag-uusap sila, nakikinig ako ng mabuti. Bawat salita ay tila nagpapatibay sa aking pagkadismaya kay Vance. Si Victor Santos, o kung sino man siya ngayon, simula ni Elena, ay isang mapanganib na tao. Noong nagtatrabaho ako sa isa sa mga kumpanya niya, nakita ko ang mga gawain niya. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mga tao siyang sinisira, mga negosyong binabagsak, at ang paraan niya para gawin iyon, napakatuso. Sinabi niya na si Victor Santos, na malamang ay si Vance ngayon, ay gumagamit ng mga pekeng dokumento, pilit na nagpapasign sa mga tao, at gumagamit ng mga banta para makuha ang gusto niya. Naalala ko ang mga papeles na nakita ko, ang pirma ko na hindi ko maalala. Noong una, patuloy ni Elena, naniwala ako na kaso ito ng simpleng pandaraya. Ngunit habang tumatagal, nakita ko ang mas malalim na motibo. May mga liham na nakita ako noon na nagpapakita na mayroon siyang galit sa pamilya Del Mundo. May kinalaman daw ito sa isang lumang business deal ng iyong ama na hindi niya nakuha. Napatigil ako. Ang aking ama? Hindi ko maalala ang detalye ng negosyo ng aking ama, ngunit ang ideya na ang lahat ng ito ay konektado sa aking pamilya ay nagbigay sa akin ng ibang uri ng sakit. Galit? Tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Bakit siya magagalit sa pamilya ko? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, sabi ni Elena. Ngunit narinig ko ang mga usapan. Tila may nautang na loob daw sa iyo ang iyong ama na hindi nabayaran. At si Vance o si Victor ay naghahanap ng paraan para makaganti. Tumingin si Attorney Reyes kay Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Mendoza, mayroon ka bang anumang ebidensya na maaari nating gamitin? Mga dokumento, mga liham, kahit anong maipapakita natin sa korte. Nag-aalangan si Elena. Nang umalis ako sa kumpanya nila, sinubukan kong kunin ang ilang mga kopya. Ngunit alam ninyo naman, mahirap. Nakuha ko lang ang ilan. At ang mga iyon, tila hindi sapat para makasuhan siya noon. Inilabas niya ang isang maliit na folder mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ilang mga kopya ng mga sulat at mga financial statements. Ito na lang ang natira sa akin, sabi niya. Sana ay makatulong pa rin. Sinuri ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago. May kung anong nakita siya na tila nagbigay sa kanya ng bagong ideya. Liwayway, tawag niya sa akin. Tingnan mo ito. Inabot niya sa akin ang isang kopya ng sulat. Nakasulat dito ang pangalan ng isang abogado, hindi ang pangalan ni Attorney Reyes, kundi isang pangalan na tila pamilyar sa akin. Si Attorney De Leon, ang abogado ng aking ina. Nakikipag-usap siya kay Victor Santos noon. Napatulala ako. Si Attorney De Leon ang nag-asikaso ng mga legal na bagay para sa aking pamilya noon. Paano siya nakipag-usap kay Victor Santos? Mukhang hindi lang si Vance ang ating kalaban.
sabi ni Attorney Reyes. Mukhang meron pa tayong ibang dapat harapin. Ang taong dapat sana'y nagtatanggol sa ating pamilya noon ay tila nasa kabilang panig. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng panibagong bigat sa aking dibdib. Hindi lang si Vance ang dapat naming paghandaan, kundi maging ang mga taong dati naming pinagkakatiwalaan. Ang laban na ito ay nagiging mas komplikado at mas mapanganib. Ang araw ng paglilitis ay dumating na. Ang bulwagan ng korte ay puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Tumingin ako kay Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit may bahid pa rin ng determinasyon. Sa kabilang banda, nakita ko si Vance. Nakatayo roon na parang walang dapat ikatakot. Ang kanyang kaswal na tindig ay tila isang insulto sa bigat ng sitwasyon. Sa tabi niya, may isang tao na hindi ko inaasahan. Si Attorney De Leon, ang dating abogado ng aking pamilya. Ang kanyang presensya roon ay tila isang malaking dagok. Nagsimula ang paglilitis. Nagsalita ang taga-usig, ngunit ang karamihan sa atensyon ay nasa mga testimonya at ebidensyang ipinipresenta ng panig ni Vance. Si Attorney De Leon, gamit ang kanyang karanasan at kaalaman sa batas, ay tila mas nauuna sa bawat kilos namin. Ginamit niya ang mga papeles na nakuha ni Elena, ngunit binaluktot niya ang kahulugan nito. Ginawa itong tila mga ebidensya ng aking pagiging unstable. Your Honor, sabi ni Attorney De Leon habang itinuturo ang mga dokumentong nagpapakita ng aking mga pagkahilo at pagkalito. Ang aking kliyente, si Mr. Vance Sandoval, ay nagpakita ng malaking pasensya at pagmamahal sa kabila ng kondisyon ng kanyang asawa. Siya ang nag-alaga, siya ang nagbigay ng gamot upang matiyak ang kaligtasan nito. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita lamang ng kanyang dedikasyon. Nagsalita siya tungkol sa aking pagiging pabago-bago, sa aking pagkalito sa mga pinansyal na usapin, at kung paano daw ako madaling maimpluwensyahan. Ang bawat salita niya ay parang patalim na bumabaon sa aking puso. Alam ko na ang mga ito ay kasinungalingan, ngunit para sa korte, ang mga testimonya at ang mga pekeng papeles ay tila nagbibigay ng bigat sa kanyang mga pahayag. Pagkatapos nito, isa pang saksi ang tinawag, isang babae na hindi ko kilala, ngunit tila may koneksyon kay Vance. Siya ay nagpatotoo na nakita niya akong labis na nagrereklamo tungkol sa mga ari-arian at nais ko daw makawala sa mga responsibilidad ko, kaya't naghahanda ako na i-transfer ang lahat kay Vance para sa aking kaligtasan. Ang kanyang testimonya ay tila direktang sinasalungat ang lahat ng aking pinagdaanan. Nakita ko ang pagkabigla at pagkadismaya sa mukha ni Attorney Reyes. Alam niyang ang mga testimonya ay peke, ngunit mahirap itong patunayan sa isang iglap, lalo pa nang ang mga sinabi ni Attorney De Leon tungkol sa koneksyon namin ni Elena Mendoza ay binigyan ng mali siya. Sabi niya, si Elena ay isang dating kasabwat ni Vance na ngayon ay naghahanap ng paraan para makakuha ng pera mula sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maling impormasyon kay Attorney Reyes. Your Honor, sabi ni Attorney De Leon na may bahid ng pagkaawa sa kanyang tinig. Nalulungkot po ako na ang isang respetadong abogado tulad ni Miss Reyes ay napapaniwala ng isang taong may sariling agenda. Si Miss Del Mundo, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ay madaling maimpluwensyahan ng mga taong tulad ni Miss Mendoza na marahil ay may galit sa aking kliyente. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Ang mga ebidensyang nakuha namin, ang mga testimonya ni Elena, lahat ay tila nawalan ng saysay. Ang mga tao sa korte ay nagsimulang bumulong-bulungan. Ang ilan ay nakatingin sa akin na may awa. Ang iba naman ay may pagdududa. Nang tawagin si Vance para sa kanyang testimonya, ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang asawa na handang gawin ang lahat para sa kanyang asawa, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap
sa mga hamon at pagsubok. Nagpakita siya ng mga dokumento na nagpapatunay na ang mga gamot na ibinibigay niya sa akin ay aprobado ng isang lisensyadong doktor, isang doktor na hindi niya pangalan, ngunit tila may koneksyon sa kanya. Nais ko lamang siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ni Liwayway, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila nanginginig sa emosyon, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan kong maging mahigpit paminsan-minsan. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Ang kanyang mga salita ay tila sinampal ako. Paano niya nagagawang sabihin ang mga yon ng napakadali? Ang pagmamahal na ipinapakita niya ay tila isang maskara na mas manipis kaysa sa aking inaasahan, ngunit sapat na para lituhin ang karamihan. Nang matapos ang testimonya ni Vance, tinawag si Attorney Reyes para magtanong. Ngunit ang kanyang mga tanong ay tila hindi nakakakuha ng direktang sagot mula kay Vance. Sa bawat pagtatangka niyang ibunyag ang katotohanan, si Vance, sa tulong ni Attorney De Leon, ay nakakahanap ng paraan para ipaikot ang mga salita at ibalik ang sisi sa akin. Bago matapos ang araw na yon, ang pinakamalakas na dagok ay dumating. Tinawag ni Attorney De Leon ang isang saksi na tila hindi inaasahan. Isang babae na nagpakilala bilang dating kasamahan ni Vance sa isang medical clinic bago pa man siya magpakilalang doktor sa akin. Ang babaeng ito ay nagpatunay na si Vance ay nagtatrabaho sa kanya noon, ngunit hindi bilang isang lisensyadong doktor, kundi bilang isang assistant na may kaalaman sa mga gamot. Ngunit ang nakakabigla ay nang sabihin niyang, nakita ko po si Mr. Sandoval na may hawak na mga papeles na may pirma ni Miss Del Mundo, mga ilang linggo bago siya nawalan ng malay sa kanyang bahay noon. Mukhang pinipilit niya itong ipapirma sa kanya. Ang pahayag na yon ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit nang tanungin siya ni Vance kung sigurado siya sa kanyang nakita, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagdududa. Hindi po ako sigurado kung yun nga po ang nangyari, Mr. Sandoval. Medyo malayo po ang tingin ko noon at nagmamadali po kayo. Ang testimonya na ito, na dapat sana ay pabor sa amin, ay naging kulang sa bigat. Ito ay nagbigay lamang ng higit na duda. Nang matapos ang araw na yon, habang kami ay palabas ng korte, nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Attorney Reyes. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Liwayway, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Napakalakas ng kanilang depensa. At ang mga kasinungalingan nila, masyadong malinis. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay bumubulong pa rin. Nakita ko si Vance na nakangiti. Tila nananalo na. Pakiramdam ko, ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking katapangan, ay nawalan ng saysay. Parang bumagsak ang lahat. Ang aking pag-asa, ang aking lakas, ang aking pagtitiwala sa katarungan. Lahat ay tila naglaho. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Nakatingin ako kay Attorney Reyes at sa gitna ng aking pagkabigo, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko, lahat ay nawala na. Ang bigat ng kabiguan ay tila bumalot sa aming dalawa habang kami ay lumalabas ng bulwagan ng korte. Ang mga salita ni Vance at ang manipis na testimonya ni Attorney De Leon ay nag-iwan ng malaking tanong sa isipan ng lahat. Nakita ko ang pagkabigo sa mga mata ni Liwayway, ngunit sa gitna ng mga luha nito, mayroon akong nakikitang kakaibang kislap, isang tapang na nagsisimulang sumibol mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko hahayaang maging ang katapusan. Liwayway, sabi ko, habang hinahawakan ng kanyang kamay. Alam ko na mahirap ito. Ang mga kasinungalingan nila ay tila napakalakas, ngunit hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit mayroon pa ring bahid ng pagtatanong.
Pero Atty. Reyes, paano? Ang lahat ng aming ebidensya, tila walang halaga sa kanila. Hindi sila walang halaga, giit ko. Nagbago lang ang anggulo. Ang testimonya ng dating kasamahan ni Vance ay hindi naging direkta, ngunit nagbigay ito ng pagdududa. At ang koneksyon ni Atty. De Leon, iyon ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon. Bumalik kami sa aking opisina, hindi na bilang isang lugar ng pag-asa, kundi bilang isang tactical command center. Inilabas ko ang lahat ng mga papeles na nakuha namin mula kay Elena Mendoza, pati na rin ang mga lumang files tungkol sa kaso ng investment scam na may kaugnayan sa Santos Holdings at ang mga papeles na nakuha ni Liwayway mula sa Villa Ametista. Kailangan nating hanapin ang maliit na detalye na hindi nila napansin, sabi ko, habang nagfo-focus sa mga sulat na nakuha ni Elena. Tinitingnan ko ang bawat salita, bawat pirma, bawat petsa. Ang mga ito ay tila ordinaryong mga sulat ng negosyo, ngunit alam ko na sa mga ganitong detalye, madalas nakatago ang katotohanan. Habang binabasa ko ang isang partikular na sulat mula kay Victor Santos patungkol sa isang pag-aayos ng mga papeles para sa isang bagong investment, napansin ko ang isang kakaibang detalye. Ang petsa ng sulat ay mas maaga kaysa sa petsa ng pagreretiro ni Victor Santos na nakasaad sa mga pampublikong dokumento. Kung totoo ang mga petsang ito, nangangahulugan ito na si Victor Santos ay patuloy pa ring aktibo sa negosyo kahit na siya ay nagretiro na. Liwayway, tawag ko. Ang aking tinig ay may bahid ng excitement. Tingnan mo ito. Ang petsa ng sulat na ito, mas maaga ito sa opisyal na pagreretiro ni Victor Santos. Kung totoo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang plano niya bago pa man niya sinasabing nagretiro siya. Napatingin si Liwayway sa sulat. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkadismaya, naging pag-iisip. Kung gayon, hindi siya nagretiro o baka naman ginamit niya ang pagreretiro bilang takip? Tama, sabi ko. At kung nagpatuloy siya sa kanyang mga transaksyon, maaaring mayroon pa rin siyang mga kasabwat o kaya naman ay may mga dokumento pa siyang itinago. Kailangan nating balikan ang Villa Ametista. Nabahala si Liwayway. Pero paano? Alam ni Vance na alam ko na ang lahat. Sigurado akong mas mahigpit na ang kanyang bantay doon. Kailangan nating maging maingat, paliwanag ko. Hindi tayo maaaring pumasok doon ng walang plano. Kailangan nating maghanap ng paraan para makapasok ng hindi nahahalata. Siguro, sa pamamagitan ng isang distraction o kaya naman meron kang maalala na lugar doon na hindi masyadong binabantayan. Naisip ni Liwayway ang kanyang silid. Ito ay nasa dulong bahagi ng bahay at meron itong maliit na balkonahe na nakaharap sa likod ng hardin. Maaring doon sila makapasok. Mayroon akong maliit na balkonahe sa aking kwarto. Sabi niya, hindi ito masyadong napapansin. Maaring doon tayo dumaan. Nagplano kami. Kailangan namin ng tamang oras, tamang paraan. Pinag-aralan namin ang mga schedule ni Vance, ang mga pagbabago sa kanyang routine, batay sa mga impormasyon na nakalap namin. Kailangan naming samantalahin ang pagkakataon na hindi siya masyadong nakabantay. Habang naghahanda kami, hindi maiwasan na maalala ni Liwayway ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang mga alaala ng pagmamahal ni Vance na ngayon ay napuno ng kasinungalingan ay nagdudulot sa kanya ng sakit. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, mayroon ding lumalakas na determinasyon. Ang imahe ng kanyang ina, ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Lumina ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Atty. Reyes, sabi niya, habang nakatingin sa isang lumang litrato ng kanyang ina na hawak niya sa kanyang bag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa aking ina. Pero kung ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya, gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng hustisya. Para sa kanya at para sa sarili ko.
Ngumiti ako. Iyan ang liwayway na gusto kong makita. Ang liwayway na lumalaban. Ang lakas na yan. Iyan ang hindi kayang kunin sa ni Vance. Paggabi, nang matiyak namin na si Vance ay wala sa Villa Ametista at nasa isang malaking pagpupulong, nagsimula kaming kumilos. Nagbihis kami ng madilim na damit. Dala namin ang mga kagamitan na maaaring kailanganin namin. Isang maliit na flashlight, mga lockpick, at isang kamera. Nang makarating kami malapit sa Villa Ametista, naghihintay kami sa dilim, pinapanood ang bawat kilos sa paligid. Ang dating tahanan ni Liwayway ay ngayon ay isang lugar ng panganib at kasinungalingan. Ngunit sa bawat sandali na yon, hindi lamang pagkatakot ang nararamdaman ni Liwayway, kundi isang bagong uri ng tapang. Ang tapang na harapin ang katotohanan, kahit na ito pa ay ang pinakamadilim. Ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula nang sumiklab sa kanyang puso, hindi para manakit, kundi para ilabas ang katotohanan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagpasok namin sa Villa Ametista sa pamamagitan ng maliit na balkonahe ng aking dating kwarto ay tila isang pagpasok sa isang panaginip. Isang panaginip na puno ng alaala ng kaligayahan at ng kasalukuyang katotohanan ng pandaraya. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento, ngunit ngayon, ang mga kwentong yon ay nababalutan na ng anino ni Vance. Kailangan nating mahanap ang kanyang personal na opisina, bulong ni Attorney Reyes habang kami ay maingat na gumagapang sa mga pasilyo. Doon malamang nakatago ang mga pinakaimportanteng dokumento. Sumunod ako sa kanya. Ang aking puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Ang dating tahanan ko ay tila isang malaking kastilyo ng kasinungalingan. Bawat anino ay tila nagkukubli ng panganib. Nang makarating kami sa opisina ni Vance, nakita naming nakalak ito. Ngunit sa tulong ng mga lockpick ni Attorney Reyes, agad naming nabuksan ang pinto. Sa loob, ang opisina ay nagpapakita ng kapangyarihan at kontrol. Malinis, organisado, ngunit may lamig na hindi kaaya-aya. Tumingin kami sa bawat sulok, naghahanap ng anumang bagay na hindi tama. Sa likod ng kanyang malaking mesa, napansin ni Attorney Reyes ang isang panel sa dingding na tila hindi akma sa disenyo. Ito na yon, sabi niya, habang sinusubukan itong buksan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkaroon ng click at bumukas ang isang maliit na lihim na kompartimento. Sa loob nito, nakita namin ang isang koleksyon ng mga dokumento, mga kontrata, mga bank statement, mga liham, at mga video recording. Sa isa sa mga video, nakita namin si Vance nakikipag-usap sa isang tao na tila si Attorney De Leon. Sa video, malinaw na pinag-uusapan nila ang pag-aayos ng mga papeles, ang pagpapalabas kay Liwayway sa kanyang mga ari-arian, at ang pagtiyak na walang anumang ebidensya na makapagpapatunay ng pandaraya. Narinig din namin ang pagbanggit kay Victor Santos at ang plano na gamitin ang pangalang iyon para sa mga susunod na transaksyon. Napahawak ako sa aking bibig, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang lahat ng ito ay naitala. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan ay nakatala. Ito na ang pinakamalakas na ebidensya. Tara na, sabi ni Attorney Reyes habang inaayos ang mga nakuha naming dokumento at ang memory card ng kamera. Kailangan nating bumalik sa korte bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang. Bumalik kami sa korte, hindi na tulad ng dati na may pag-aalinlangan, kundi may determinasyon. Nang muling magsimula ang paglilitis, agad na humarap si Attorney Reyes sa hukom. Your Honor, sabi niya, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapabago sa takbo ng kasong ito. Inilabas niya ang mga dokumento at ang memory card. Habang pinapalabas ang video sa malaking screen sa bulwagan, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Vance. Ang kanyang kaswal na tindig ay nawala. Napalitan ng pagkabalisa si Atty. De Leon naman ay tila natigilan
Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Nang mapanood ng hukom at ng mga tao ang video, ang bulwagan ay napuno ng bulungan. Ang mga salita ni Vance at ni Attorney De Leon ay malinaw. Ang kanilang mga plano ay lantad. Nakita ko ang pagkasira sa kanilang mga mukha habang patuloy na lumalabas ang mga katotohanan. Ang ebidensyang ito, sabi ni Attorney Reyes, ay nagpapatunay na si Mr. Vance Sandoval na nagpapanggap bilang doktor ay nagplano ng lahat ng ito, ang pandaraya sa aking kliyente, ang paggamit ng mga peking dokumento at ang paggamit ng pangalang Victor Santos para sa kanyang mga ilegal na transaksyon at ang testimonya ni Attorney De Leon na dapat sana ay tumutulong sa aking kliyente ay tila bahagi rin ng kanilang sabwatan. Tumingin si Attorney De Leon kay Vance. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataksil. "Victor," sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Alam mo bang may video recording ang ginagawa ninyo?" Nagulat si Vance. "Hindi ko alam. Hindi ko alam na meron kayong ganitong ebidensya." Habang nagkakagulo, napansin ko si Vance na tila naghahanap ng paraan para makatakas. Bigla, tumayo siya at tumakbo palabas ng bulwagan. "Pigilan niyo siya!" sigaw ni Attorney Reyes. Agad na kumilos ang mga pulis na naroon. Hinabol nila si Vance, ngunit sa kanyang desperasyon, muntik na siyang makalabas ng korte. Ngunit sa huli, nahuli rin siya. Habang inaakay siya palabas, nakita ko ang galit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. Hindi siya tumingin sa akin. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik ang atensyon sa bulwagan. Ang hukom na nakatingin sa video at sa mga dokumento ay nagsalita. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta at sa testimonya ni Miss Del Mundo, kasama ang bagong ebidensyang ito, malinaw na nagkasala si Mr. Vance Sandoval sa mga kaso ng pandaraya, panloloko at paggamit ng pekeng pagkakakilanlan. Tumayo ako, kasama si Attorney Reyes. Nakaramdam ako ng malalim na ginhawa at kapayapaan. Ang laban ay mahirap, ang mga kasinungalingan ay malakas. Ngunit ang katotohanan, ang tunay na katotohanan, ay laging nananalo sa huli. Napatingin ako kay Attorney De Leon, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. "Bakit mo ginawa yun, Attorney De Leon?" Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng kalungkutan. "Bakit mo pinagtaksilan ng pamilya ko?" Hindi siya sumagot. Tanging pagyuko na lamang ang kanyang nagawa. Ang kanyang pagtanggap sa pagkatalo ay masakit, ngunit nararapat. Nang lumabas kami ng korte, ang araw ay sumisikat na. Ang dating madilim na kalangitan ay napalitan na ng maliwanag na kulay. Tumingin ako kay Attorney Reyes. "Salamat po," sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng taos-pusong pasasalamat. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo." Ngumiti siya. "Hindi ikaw lang, Liwayway. Nagtulungan tayo at ang paglaban mo ang nagbigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ito." Ang araw na ito ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang kaso, kundi ang simula ng aking bagong buhay. Ang paglilitis ay tapos na. Ang katotohanan ay naipahayag. Ang aking paglalakbay tungo sa paggaling at pagtuklas sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Ang pagtatapos ng paglilitis ay tila pagtatapos ng isang malaking unos. Ang mga araw na sumunod ay puno ng kakaibang katahimikan. Ang pagkakakulong ni Vance, ang pagkawala ng bigat ng kasinungalingan, ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan na hindi ko pa nararanasan. Ngunit ang kalayaang ito ay may kasama ring kapaitan, ang pagkawala ng lahat ng akala kong tunay. Ang Villa Amethysta, ang dating pugad ng aking mga pangarap, ay naging simbolo ng aking nakaraang pagkabigo. Bawat sulok nito ay may alaala ng pagmamahal na naging kasinungalingan. Hindi ko na ito kayang tawaging tahanan. Kinailangan kong lumayo. Kasama si Attorney Reyes, sinimulan namin ang proseso ng pagbebenta ng Villa Amethysta. Hindi ito madali. Ang bawat dokumento na kailangan kong pirmahan
ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking pinagdaanan. Ngunit sa bawat pirma, naroon din ang isang maliit na hakbang palayo sa nakaraan. Sa aking pagliligpit ng mga gamit, natagpuan ko ang mga lumang litrato. Mga litrato ko noong bata pa ako, kasama ang aking ina. Ang kanyang mga ngiti, ang init ng kanyang mga mata, tila mga paalala na hindi lamang ako biktima ng kasinungalingan, kundi anak din ng isang babaeng puno ng pagmamahal at tapang. Ang koneksyon ko sa kanya, na nabunyag ni Attorney Reyes, ay nagbibigay sa akin ng bagong dahilan para lumaban. Nang matapos ang pagbebenta, kinuha ko lamang ang mga mahahalagang gamit, mga litrato, ilang mga libro, at ang maliit na kahon na naglalaman ng mga katibayan ng pandaraya ni Vance na ngayon ay nagiging simbolo ng aking pagkakakilanlan. Ang natitirang pera mula sa pagbebenta ay sapat na para sa aking bagong simula. Nagpasya akong manirahan sa Bayan ng Liwanag, isang maliit na bayan sa baybayin na ang pangalan ay nangangahulugang Bayan ng Liwanag. Tila ito ang tamang lugar para sa akin, isang lugar kung saan maaari akong magsimula muli, malayo sa dilim ng nakaraan. Naghahanap ako ng trabaho at sa aking paghahanap, nakita ko ang isang maliit na community center na nagbibigay ng tulong sa mga kababaihan na nakakaranas ng karahasan at pang-aabuso. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mag-apply. Ang aking sariling karanasan, ang aking pakikipaglaban, ay nagbigay sa akin ng kakayahan na maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. Sa unang araw ko sa trabaho, habang naghahanda ako ng mga materyales para sa isang seminar, napansin ko ang isang babae na tila natatakot. Lumapit ako sa kanya at sa aking paglapit, nakita ko ang parehong pag-aalala at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata na minsan kong naramdaman. "Magandang araw," sabi ko. Ang aking tinig ay mahinahon. "Ako si Liwayway. Bago lang ako dito. May maitutulong ba ako sa'yo?" Nagulat siya sa aking paglapit. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. "Ako si Clara," sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Nandito ako para humingi ng tulong." Sa mga mata ni Clara, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Ilang buwan lang ang nakalipas. Dito, sa Bayan ng Liwanag, sa gitna ng komunidad na ito, alam kong doon ko matatagpuan ang aking tunay na layunin, hindi bilang biktima, kundi bilang isang tagapagbigay ng pag-asa. Ang pagbebenta ng Villa Amethysta ay hindi lamang pagbebenta ng isang ari-arian, kundi pagbebenta ng aking nakaraan. Ang paglipat ko sa Bayan ng Liwanag ay hindi lamang paglipat ng tirahan, kundi paglipat ng aking puso patungo sa isang bagong simula. Ang bawat hakbang na aking ginagawa ay isang hakbang palayo sa anino ng kasinungalingan at isang hakbang patungo sa liwanag ng katotohanan. Nang umupo ako sa dalampasigan ng Bayan ng Liwanag, habang pinapanood ang pagtaas ng araw, naramdaman ko ang init nito sa aking balat. Hindi na ito ang mapanlinlang na init ng Villa Amethysta, kundi ang tunay at makapangyarihang init ng bagong umaga. Ang hamog sa aking mukha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi hamog ng bagong pag-asa. Ang hangin na aking nalalanghap ay hindi na mabigat sa kasinungalingan, kundi sariwa at puno ng pangako. Sa wakas, matapos ang lahat ng unos, ang aking sariling binmin ay sumisikat na. Ang paglalakbay ni Liwayway ay nagdala sa kanya sa Bayan ng Liwanag, isang lugar na tila refleksyon ng kanyang bagong simula bilang kanyang abogado. At ngayon ay itinuturing ko na ring kaibigan. Narito ako upang masaksihan ang kanyang pagbangon. Ang dating babae na puno ng takot at pagdududa ay unti-unting nagiging isang matatag at inspiradong individual. Pagkatapos ng ilang linggo, bumisita ako sa kanya. Nakaupo kami sa isang maliit na cafe sa tabi ng dagat. Ang tunog ng mga alon ay nagsisilbing banayad na musika sa aming pag-uusap. Ang init ng araw
ay tila bumabati sa aming dalawa, nagbibigay ng pangako ng mas magandang kinabukasan. Liwayway, simula ko, habang hinihit-hit ang aking kape. Masaya akong makita kang ganito. Masaya at tunay na malaya. Ngumiti siya. Ang ngiti na ngayon ay mas matatag at may lalim. Salamat, Attorney Reyes. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Malaya lang ang tawag sa akin, Liwayway. Sagot ko, na may kasamang simpleng nangiti. At sa totoo lang, ang lakas mo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang iyong tapang na harapin ang lahat. Iyon ang tunay na nagpapatibay sa paniniwala ko sa katarungan. Nagkatinginan kami, may pag-unawa sa aming mga mata. Ang aming relasyon ay hindi na lamang nag-uugnay sa kliyente at abogado, kundi sa dalawang babae na nagbahagi ng isang mahirap na karanasan at nagtulungan para malampasan ito. Alam mo, Liwayway, sabi ko, habang tinitingnan ang dagat. Marami akong nakikitang kaso ng pandaraya at pang-aabuso, ngunit ang kwento mo, kakaiba ito. May personal itong connection sa akin dahil sa iyong ina. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng interes. Ang tungkol kay mama, hindi ko masyadong maalala ang mga detalye, pero naalala ko ang kanyang pagmamahal kahit noong bata pa ako. Si Lumina, sabi ko, ang aking tinig ay nagiging malambing. Siya ang aking unang kaibigan sa industriya ng batas. Napakatalino niya, puno ng pangarap. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho kami sa isang maliit na opisina. Pangarap namin na makatulong sa mga taong tulad mo. Ngunit nagbago ang lahat ng... Tumigil ako sandali. Nag-iisip kung paano sasabihin ang mahirap na bahagi. Nang nagkaroon ng problema sa isang kaso na kinasangkutan niya at ni Attorney De Leon, may mga alitan tungkol sa mga papeles, sa mga pondo, at pagkatapos, nawala siya. Nawala na lang siya na parang bula. Napatulala si Liwayway. Ang aking mga salita ay tila nagbukas ng isang pintuan sa kanyang nakaraan na hindi niya alam na naroon. Nawala siya? Halos pabulong niyang tanong. At si Attorney De Leon, siya ba ang may kinalaman? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang kanyang pagkakasangkot noon, pag-amin ko. Pero ang mga pangyayari noon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa akin. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong magtayo ng sarili kong opisina na may layuning ipaglaban ang katarungan, lalo na para sa mga kababaihan na naapi at nawalan ng boses. At nang makilala kita at makita ang iyong kwento, alam kong kailangan kitang tulungan. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa alaala ni Lumina. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ang pagkaunawa sa koneksyon na ito, ang pagkilala sa kanyang ina, sa pamamagitan ng kanyang pakikipaglaban, ay nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Kaya pala, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Kaya pala naramdaman ko ang koneksyon sa iyo agad. Hindi lang dahil sa pagiging abogado ko, kundi dahil sa aking ina. Tumingin kami sa isa't isa. Isang malalim na pag-unawa ang nagmumula sa aming mga mata. Ang aming samahan ay lumampas na sa formalidad ng isang legal na kaso. Ito ay naging isang tunay na pagkakaibigan na itinayo sa pundasyon ng pagkawala, katapangan, at paghahanap ng katarungan. Hindi natin alam ang lahat ng nangyari kay Lumina noon, sabi ko, ngunit ang mahalaga ngayon ay ang iyong kaligtasan at ang iyong bagong buhay. At kung meron ka pang mga katanungan tungkol sa nakaraan, narito ako para tumulong sa iyo na hanapin ang mga sagot. Ngumiti si Liwayway, isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat Malaya, salamat sa lahat. Walang anuman, Liwayway, sabi ko, habang hawak ang kanyang kamay. Nasa tabi mo ako, lagi. Pinagmasdan namin ang mga alon na humahampas sa baybayin. Ang bawat hampas ay tila naghuhugas sa mga bakas ng nakaraan.
nag-iiwan ng malinis na buhangin para sa mga bagong yapak. Ang aming pag-uusap ay hindi lamang isang pagkilala sa nakaraan, kundi isang pagpapatibay sa aming samahan para sa hinaharap. Ang mga babaeng ito, na dati mga estranghero, ay ngayon ay nagkakaisa sa isang mas malalim na pag-unawa, ang pag-unawa na ang pagmamahal, kahit na sa gitna ng pagkawala, ay maaaring maging isang puwersa na magpapatibay sa atin upang harapin ang anumang hamon. Ang araw sa Bayan ng Liwanag ay hindi na lamang isang simpleng pagsikat ng araw. Ito ay isang pangako ng pag-asa, ng pagpapagaling, at ng bagong simula. Matapos ang lahat ng unos na aking pinagdaanan, ang aking paglalakbay ay nagdala sa akin dito, sa isang tahimik na baybayin kung saan ang bawat hampas ng alon ay tila naghuhuga sa mga bakas ng sakit at kasinungalingan. Nakatayo ako ngayon sa harap ng community center, ang lugar kung saan ako nagsimulang muli. Hindi na ako ang dating liwayway na puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga mata ko ay hindi na naghahanap ng pag-apruba sa iba, kundi naglalaman ng sarili kong lakas at karunungan na nakuha mula sa aking mga karanasan. Ang aking trabaho dito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang misyon. Ang tulungan ang mga kababaihang tulad ko, ang mga biktima ng pang-aabuso at pandaraya, na makahanap ng kanilang sariling tinig, ang kanilang sariling lakas. Bawat kwentong naririnig ko, bawat luha na aking napupunasan, ay nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang aking ipinaglaban. Kaninang umaga, habang naghahanda ako ng mga materyales para sa isang seminar tungkol sa pagkilala sa halaga ng sarili, naalala ko ang aking ina, si Lumina. Ang kanyang pagmamahal, kahit na hindi ko gaanong maalala ang kanyang mukha, ay patuloy na gumagabay sa akin. Si Attorney Malaya Reyes, na ngayon ay isa sa aking pinakamalapit na kaibigan, ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Madalas kaming nag-uusap, hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Liwayway, sabi ni Malaya noong huli kaming nag-usap, habang naglalakad kami sa dalampasigan. Malayo na ang narating mo. Ang tapang na ipinakita mo ay kahanga-hanga. Ipagpatuloy mo lang iyan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Malaya. Sagot ko. Ang aking tinig ay puno ng pasasalamat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong akala ko ay wala na. Ngumiti siya. Pareho lang tayo. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang aking laban para sa katarungan. Magkasama tayo sa laban na ito. At iyon nga ang totoo. Ang aming samahan ay hindi lamang tungkol sa batas, kundi tungkol sa pagbibigayan ng lakas, pag-unawa, at pagmamahal. Kami ay mga babaeng nakabangon mula sa abo, at ngayon ay nagtutulungan upang magbigay ng liwanag sa iba. Ngayong araw, sa community center, may isang bagong mukha na umupo sa harapan ko. Isang batang babae na may mga matang puno ng takot, katulad ng aking mga mata noon. Lumapit ako sa kanya, nagpakilala, at nag-alok ng aking tulong. Narito ako para sa iyo, sabi ko. Ang aking tinig ay mahinahon at puno ng pag-unawa. Hindi ka nag-iisa. Mayroon tayong mga paraan para makalabas ka dyan. Kailangan mo lang maniwala sa iyong sarili. Nang makita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa takot, naging pagtataka, at pagkatapos ay isang maliit na kislap ng pag-asa, alam ko na ito ang aking layunin. Ang aking karanasan, ang aking paglalakbay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa kanila. Habang papalubog ang araw, naglalakad ako sa dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang kulay ng langit ay nagpapahiwatig ng isang magandang bukas. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na minsang nanginginig sa takot, ngayon ay matatag at may kakayahang
magbigay ng tulong. Ang aking mga paa, na minsang tumatakbo palayo sa panganib, ngayon ay matatag na nakatapak sa lupa, handang lumakad patungo sa mga bagong pangarap. Ang pag-ibig na minsang naging kasinungalingan ay ngayon ay naging pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa buhay. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay ang tunay na lakas ay hindi nasa kayamanan o kapangyarihan, kundi nasa pagkilala sa ating sariling halaga, sa ating kakayahang bumangon, at sa ating puso na patuloy na naniniwala sa kabutihan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway Del Mundo at ang kanyang paglalakbay tungo sa liwanag. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kasama sa bawat hibla ng kwentong ito, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Ang bawat sandali na inilaan ninyo upang pakinggan ang kwento ni Liwayway ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang paglalakbay na ito, mula sa pagbuo ng mga pangalan hanggang sa paghabi ng bawat eksena, ay puno ng damdamin, ng pag-asa, ng takot, ng galit, ngunit higit sa lahat, ng pagmamahal na hindi kailanman namamatay. Sa bawat salitang isinulat ko, dala ko ang pangarap na maibahagi ang isang kwentong hindi lamang magbibigay aliw, kundi mag-iiwan din ng marka sa inyong mga puso. Ang pag-ibig sa kanyang pinakamalinis na anyo ay hindi lamang tungkol sa kilig o saya, kundi tungkol din sa katatagan, sa pagpapatawad at sa kakayahang makita ang liwanag kahit sa pinakamalalim na dilim. Ang pag-asa, mga kaibigan, ay naroon palagi. Naghihintay lamang na ating masilayan. Naway ang mga aral na dala ng kwentong ito, ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili, ang lakas na matatagpuan sa pagharap sa katotohanan, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling, ay manatili sa inyong mga puso. Lubos akong nagagalak na makasama kayo sa paglalakbay na ito. Ang inyong mga komento, ang inyong mga reaksyon, ang inyong pagbabahagi ng inyong sariling mga karanasan ay ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin. Ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng mga kwentong magbibigay inspirasyon at magpapatibay sa ating mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.